May pangarap ka bang magnegosyo? Pero ang tanong lagi, saan ako kukuha ng puhunan? Kung ikaw ay estudyante, empleyado, breadwinner o kabataang gustong umasenso, huwag ka munang mag-skip dahil hindi lahat ng negosyo kailangan ng malaking pera. Kailangan ng tamang ideya at tamang diskarte. I-like mo agad ang video na to kung gusto mong magsimula kahit maliit lang ang budget. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na pang Pinoy family, practical, totoo at pangmatagalan. Sa video na to, ibubunyag natin ang top 15 negosyong pwedeng simulan kahit maliit ang puhunan para sa millennials, Gen Z at next generation na ayaw nang umasa lang sa sweldo. Kung handa ka nang baguhin ang takbo ng buhay mo at ng pamilya mo, simulan na natin. Una, online selling, reseller/dropshipper. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang magtayo agad ng tindahan para magsimula ng negosyo. Minsan, sapat na ang cellphone, internet, at lakas ng loob. Dito nagsisimula ang maraming Pilipino sa online selling bilang reseller o dropshipper. Ang reseller ay taong bumibili ng produkto sa supplier at ibinebenta ito ng mas mataas ang presyo. Ang dropshipper naman ay nagbebenta ng produkto kahit wala siyang sariling stocks. Diretso itong ipinapadala ng supplier sa customer. Ibig sabihin, pwede kang magsimula kahit maliit ang puhunan. Minsan, wala pa nga. Noong nagsimulang lumakas ang social media sa Pilipinas, lalo na sa Facebook at TikTok, nagbukas ito ng pinto para sa libu-libong maliit na negosyante. Biglang may pwesto na ang bawat tao sa sariling timeline. Pero hindi lahat nagtatagumpay. Maraming sumusubok, kaunti ang tumatagal. Bakit? Dahil iniisip ng iba na madali lang ito. Post lang, hintay ng order, kita na. Pero ang totoo, ang online selling ay totoong trabaho. Kailangan mo ng tamang supplier, malinaw na presyo, mabilis na reply, maayos na packaging, tapat na serbisyo. May tawag dito sa negosyo, trust-based selling. Ang trust-based selling ay pagbebenta na nakabase sa tiwala ng customer sa iyo bilang seller. Kapag nasira ang tiwala, wala nang balik. Isang late na delivery, isang maling item, isang hindi sinagot na message, pwede nang mawala ang customer. Sabi nga sa Biblia, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Proverbs chapter 10 verse 4. Ibig sabihin, ang tamad ay nauuwi sa hirap, pero ang masipag at tapat ay umaasenso. Ito mismo ang sikreto ng matagumpay na online seller. Hindi sila sumusuko sa kaunting views, hindi sila tinatamad mag-post araw-araw, hindi sila nagsasawang sumagot sa tanong, pinapaganda nila ang pictures, inaayos ang captions, ina-update ang presyo, pinapahalagahan ang bawat buyer. At habang ang iba ay sumusuko, sila ay patuloy. Unti-unti nagkakaroon ng suki, nagkakaroon ng pangalan, nagkakaroon ng kita. Hindi ito biglaan, ito ay binubuo araw-araw. Kung gusto mong pumasok sa online selling, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong maglaan ng oras? Handa ba akong matuto sa marketing at customer service? Handa ba akong maging tapat kahit maliit pa ang kita? Dahil dito nagsisimula ang tunay na tagumpay. At kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Bisita ka rin sa profile ko. Nasa link sa bio ang iba pa nating guides tungkol sa negosyo, pera at pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Ikalawa, food cart/home-based food business. Sa bawat kanto sa Pilipinas may kwento ng isang maliit na pagkain na naging malaking pangarap. Isang kariton ng fishball, isang lutong bahay na ulam, isang tray ng baked goods sa kusina. Dito nagsisimula ang maraming Pilipino sa food cart at home-based food business. Ang food cart ay maliit na mobile stall na nagbebenta ng pagkain sa mataong lugar. Ang home-based food business naman ay negosyo sa kusina ng sariling bahay, online orders, packed meals, at delivery. Hindi mo kailangan ng mamahaling pwesto. Hindi mo kailangan ng malaking renta. Kailangan mo ng masarap na produkto, malinis na proseso, consistent na quality. Noong panahon pa ng mga magulang natin, ang mga karinderya at lutong bahay ang sandigan ng maraming pamilya. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang sistemang ito dahil hindi nawawala ang pangangailangan sa pagkain. Pero maraming nalulugi kahit masarap ang luto. Bakit? Dahil kulang sa disiplina. Hindi pare-pareho ang lasa. Minsan sobra, minsan kulang. Minsan huli sa delivery, minsan marumi ang packaging. May tawag dito sa negosyo, quality control. Ang quality control ay paraan para siguraduhing pareho ang lasa, itsura at linis ng produkto araw-araw. Kapag wala nito, nawawala ang tiwala ng customer. Sabi nga sa Biblia, whatever you do, work at it with all your heart,
Colossians chapter 3 verse 23. Ibig sabihin, kahit maliit ang negosyo mo, gawin mo ng buong puso. Ito ang sikreto ng mga nagtatagal. Hindi nila minamadali ang luto. Hindi nila tinatipid ang ingredients. Hindi nila pinababayaan ang kalinisan. Kahit pagod na, maingat pa rin. At dahil doon, bumabalik ang customer. Nagre-recommend, nagiging suki. Sa panahon ng social media, lalo pang lumakas ang food business. Isang viral video lang, pwedeng magbago ang buhay. Pero ang viral ay bonus lang. Ang totoong pundasyon ay consistency. Kung gusto mong pumasok sa food business, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong gumising ng maaga? Handa ba akong maglinis kahit pagod? Handa ba akong mag-improve kahit may bumibili na? Dahil ang pagkaing may malasakit ay hindi lang nakakabusog, nakakapagtayo ng pangarap. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like, i-share at mag-subscribe. Bisitahin mo rin ang profile ko, nasa link sa bio ang iba pa nating tips para sa negosyo at pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Ikatlo, digital content creator. Sa panahon ngayon, isang cellphone lang ang hawak mo, pero pwede na itong maging negosyo. Camera, internet, boses mo, kwento mo. Dito nagsisimula ang maraming kabataan at magulang ngayon sa pagiging digital content creator. Ang digital content creator ay taong gumagawa ng videos, posts, o live stream sa YouTube, TikTok, Facebook, o Instagram para magbahagi ng kaalaman, aliw, o inspirasyon at kumita mula sa views, ads, sponsors, at affiliates. Noong dati, para sumikat, kailangan mo ng TV station, kailangan mo ng malaking producer. Ngayon, ikaw na mismo ang channel mo. Pero hindi ito madali. Maraming nag-aakala na post lang, sayaw lang, vlog lang, kita na. Pero ang totoo, ang content creation ay trabaho na may disiplina. Kailangan mo ng malinaw na tema, consistent na posting, magandang lighting at audio, maayos na editing, pasensya sa mabagal na simula. May tawag dito sa digital world, algorithm. Ang algorithm ay sistema ng social media na nagdedesisyon kung kaninong video ang ipapakita sa maraming tao. Kapag hindi ka consistent, hindi ka pinapansin ng system. Kapag walang value ang content mo, hindi ka pinapanood. Kaya ang mga umaasenso sa content creation, hindi naghahabol ng views lang. Naghahabol sila ng impact. Nagbibigay sila ng kaalaman, inspirasyon, tunay na kwento, solusyon sa problema. Sabi nga sa Biblia, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds." Matthew chapter 5 verse 16. Ibig sabihin, gamitin mo ang talento at boses mo para makatulong at magbigay liwanag sa iba. Ito mismo ang puso ng tamang content creation. Hindi puro yabang, hindi puro fake, hindi puro flex, kundi totoong kwento, totoong laban, totoong aral. Maraming creator ang sumusuko sa unang buwan, walang views, walang likes, walang kita. Pero ang mga nagtatagumpay, nagpapatuloy kahit walang nanonood. May tawag dito, delayed success. Ang delayed success ay tagumpay na dumarating lang pagkatapos ng mahabang panahon ng tahimik na trabaho. Habang ang iba ay tumitigil, sila ay nag-i-improve. Mas gumagaling sa pagsasalita, mas gumaganda ang editing, mas lumalalim ang content. Hanggang isang araw, mapapansin na sila. At doon, magsisimula ang bunga. Kung gusto mong maging digital content creator, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong mag-post kahit walang pumapansin? Handa ba akong matuto kahit mahirap? Handa ba akong maging totoo sa audience ko? Dahil sa mundo ng content, ang tiwala ang tunay na puhunan. Ika-4, freelancing, online jobs. Sa loob ng isang maliit na kwarto, may laptop sa mesa, may cellphone sa tabi, at may pangarap sa puso. Ganito nagsisimula ang maraming Pilipino sa mundo ng freelancing at online jobs. Ang freelancing ay pagtatrabaho para sa iba't ibang kliyente gamit ang internet. Walang fixed office, walang fixed boss, at kadalasan work from home. Pwede kang maging writer, designer, video editor, virtual assistant, o social media manager. Noong dati, kailangan mong pumasok araw-araw sa opisina para kumita. Ngayon, pwede ka nang kumita mula sa bahay, pero hindi ito shortcut sa yaman. Maraming sumusubok, kaunti ang nagtatagal. Bakit? Dahil iniisip ng iba na madali lang, apply lang, chat lang, kita na. Pero ang totoo, ang freelancing ay negosyo ng sarili mong skills. Ikaw ang produkto.
ikaw ang brand, ikaw ang manager. Kailangan mo ng disiplina sa oras, malinaw na communication, patuloy na pag-aaral, maayos na portfolio. May tawag dito sa digital economy, gig economy. Ang gig economy ay sistema kung saan project-based ang trabaho, hindi permanenteng empleyo. Sa sistemang ito, walang security blanket. Kapag magaling ka, may kliyente. Kapag pabaya ka, wala. Kaya ang mga umaasenso sa freelancing, seryoso sa quality, hindi late, hindi palpak, hindi basta-basta. Sabi nga sa Biblia, commit your work to the Lord and your plans will succeed. Proverbs chapter 16 verse 3. Ibig sabihin kapag ginawa mo ang trabaho mo ng may integridad at panalangin, mas nagiging matibay ang resulta. At sabi rin ni Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, mas gumagaling ka. Maraming freelancer ang nag-start sa mababang rate. Normal yan, ang mahalaga habang tumatagal, tumataas ang skills mo at tumataas ang value mo. May konsepto dito, skill stacking. Ang skill stacking ay pag-iipon ng maraming related skills para mas maging valuable ka sa market. Halimbawa, writer plus SEOVA plus automation editor plus storytelling. Mas mataas ang bayad. Kung gusto mong pumasok sa freelancing, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong matuto araw-araw? Handa ba akong tumanggap ng feedback? Handa ba akong magtrabaho kahit walang nanonood? Dahil sa freelancing, ang sipag at talino mo ang magiging sweldo mo. At kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Bisitahin mo rin ang profile ko, nasa link sa bio ang iba pa nating guides tungkol sa online work, negosyo at pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Ikalima, printing business, t-shirts, stickers, mugs. Sa isang simpleng design, isang pangalan, isang quote, isang larawan, pwedeng magsimula ang isang negosyo. Ganito umusbong ang maraming Pilipino sa printing business, t-shirts, stickers, mugs, at iba pang personalized items. Ang printing business ay paggawa at pagbebenta ng custom products gamit ang heat press, printer, or print-on-demand services. Pwede itong para sa events, teams, negosyo, o regalo. Noong una, kailangan ng malaking makina at puhunan para mag-print. Pero ngayon, kahit maliit na setup sa bahay, pwede na. May heat press, may inkjet printer, may vinyl cutter, o kaya naman, partner lang sa print-on-demand. Kaya kahit estudyante o empleyado, pwede nang magsimula pero hindi ito basta-basta. Maraming pumapasok dahil uso, maraming umaalis dahil hindi handa. Bakit? Dahil ang printing business ay laban ng quality at creativity. Kapag malabo ang print, hindi babalik ang customer. Kapag late ang release, hahanap sila ng iba. May tawag dito sa negosyo, brand consistency. Ang brand consistency ay kakayahang panatilihin ang pare-parehong quality at style ng produkto mo. Ang mga umaasenso, hindi nagtitipid sa quality. Maingat sa kulay, maingat sa tela, maingat sa finishing. Dahil alam nila, ang unang order ay simula lang. Ang pangalawa ang tunay na sukatan. Sabi nga sa Biblia, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. Proverbs chapter 22 verse 29. Ibig sabihin, ang taong mahusay sa gawain ay umaangat dahil sa kalidad ng trabaho niya. At sabi rin ni Pablo Picasso, learn the rules like a pro so you can break them like an artist. Kapag marunong ka sa basic, mas nagiging creative ka. Sa printing business, mahalaga rin ang timing. Graduation season, election season, company events, fiestas. Kapag alam mo ang timing, mas malaki ang benta. May konsepto dito, seasonal demand. Ang seasonal demand ay pagtaas ng pangangailangan sa produkto depende sa panahon at okasyon. Kung gusto mong pumasok sa printing business, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong mag-aral ng design at printing? Handa ba akong mag-invest sa quality? Handa ba akong ulitin ang trabaho kapag may mali? Dahil sa mundong puno ng generic products, ang personalized na gawa ang mas pinapahalagahan. Ika-6, ukay-ukay reselling. Sa isang malaking sako ng damit, halo-halo ang laman, luma, bago, uso, laos, branded, ordinaryo. Pero para sa marunong tumingin, ang sako na yan ay parang treasure box. Dito pumapasok ang ukay-ukay reselling. Ang ukay-ukay reselling ay pagbili ng second-hand clothes ng maramihan at pagpili ng magagandang piraso para ibenta muli ng mas mataas ang presyo. Mababang puhunan, mataas ang potensyal. Noong una, ang ukay-ukay ay para lang sa naghahanap ng murang damit. Pero ngayon, naging fashion culture na ito
lalo na sa millennials at Gen Z. Thrift haul, vintage finds, pre-loved fashion. Uso na ang pagiging practical at eco-friendly. May tawag dito sa global trend, sustainable fashion. Ang sustainable fashion ay paggamit muli ng damit para mabawasan ang basura at polusyon sa mundo. Kaya ang ukay-ukay ay hindi lang negosyo, nakakatulong din sa kalikasan. Pero hindi lahat kumikita rito. Bakit? Dahil hindi marunong pumili, may nabibili na. May sira, may mansalaos ang style walang market at nauuwi sa tambak. May tawag dito sa negosyo, dead stock. Ang dead stock ay produkto na hindi na ibebenta at natutulog lang sa imbakan. Ang mga umaasenso sa ukay-ukay may mata. Alam nila ang brand's trends, tamang presyo, tamang audience, marunong silang mag-style. Magandang picture, malinis ang plansa, maayos ang description. Sabi nga sa Biblia, the plans of the diligent lead surely to abundance. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang masipag at maingat ay umaani ng tagumpay. At sabi rin ni Coco Chanel, fashion fades, only style remains the same. Kapag marunong ka sa style, laging may market. Sa ukay-ukay business, mahalaga ang tiyaga, maagang pumila, mainit, masikip, minsan mabaho. Pero sa gitna ng hirap, may ginto, isang branded jacket, isang rare na bag, isang vintage dress. Kapag marunong ka, isang piraso pa lang, bawi na ang puhunan. Kung gusto mong pasukin ang ukay-ukay reselling, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong mag-effort sa pagpili? Handa ba akong mag-aral ng trends? Handa ba akong maghintay ng tamang buyer? Dahil sa ukay-ukay, ang tiyaga at mata sa detalye ang tunay na puhunan. At kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Bisitahin mo rin ang profile ko, nasa link sa bio ang iba pa nating guides tungkol sa negosyo, fashion at pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Ikapito, phone repair/gadget services. Sa panahon ngayon, halos lahat may hawak na cellphone. Pagkagising, cellphone. Bago matulog, cellphone. Trabaho, negosyo, relasyon, nasa cellphone na. Kaya kapag nasira ito, parang huminto ang mundo. Dito pumapasok ang phone repair at gadget services. Ang phone repair ay pag-aayos ng sirang cellphone, basag na screen, mahina ang battery, sira ang charging port o software problem. Kasama rin dito ang pagbebenta ng accessories tulad ng case, charger at tempered glass. Noong dati, kailangan pang pumunta sa mall para magpaayos. Ngayon, kahit sa bahay o maliit na pwesto, pwede na dahil lumaki na ang demand. May tawag dito sa tech world, device dependency. Ang device dependency ay pag-asa ng tao sa gadgets para sa araw-araw na buhay. Habang tumataas ang dependency, tumataas ang pangangailangan sa repair. Pero hindi lahat nagtatagumpay dito. Bakit? Dahil kulang sa skills at tiwala. Isang maling galaw, sira ang buong phone. Isang maling piyesa, wala nang balik ang customer. May tawag dito sa negosyo, technical credibility. Ang technical credibility ay tiwala ng customer sa kakayahan mong mag-ayos ng maayos at ligtas. Kapag wala nito, hindi ka irerekomenda. Ang mga umaasenso sa gadget services, seryoso sa pag-aaral. Nanood ng tutorials, nag-training, nag-practice sa lumang phone. Hindi sila umaasa sa kaya ko to. Inaabot nila ang sigurado ako dito. Sabi nga sa Biblia, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. Proverbs chapter 22 verse 29. Ibig sabihin, ang taong mahusay sa gawain ay umaangat dahil sa galing at sipag. At sabi rin ni Bill Gates, your most unhappy customers are your greatest source of learning. Ibig sabihin, ang reklamo ay pagkakataon para gumaling. Sa phone repair business, mahalaga ang honesty. Kapag hindi kaya, sabihin. Kapag may risk, ipaliwanag. Kapag may mali, ayusin. Dito, nabubuo ang pangalan. May konsepto dito, word of mouth. Ang word of mouth ay libreng advertising mula sa rekomendasyon ng satisfied customers. Kapag maganda ang serbisyo mo, sila na ang magdadala ng customer sa'yo. Kung gusto mong pumasok sa gadget services, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong mag-aral ng technical skills? Handa ba akong maging maingat at matiyaga? Handa ba akong panindigan ang trabaho ko? Dahil sa mundong digital, ang marunong mag-ayos ay laging may hanap buhay. Ikawalo, tutorial/online coaching. Sa bawat taong marunong magturo, may kapangyarihang magbago ng buhay. Isang paliwanag, isang payo, isang oras ng pagtuturo, pwedeng maging puhunan ng kinabukasan ng iba. Dito pumapasok ang tutorial at online coaching.
Ang tutorial/online coaching ay pagbibigay ng lessons o training sa pamamagitan ng internet gamit ang Zoom, Messenger, Google Meet o recorded videos. Pwede itong para sa math, English, review sessions, music, fitness, coding o kahit life skills. Noong dati, kailangan pang pumasok sa review center o tutorial center. Ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka nang magturo sa buong bansa kahit sa ibang bansa pa. Pero hindi lahat nagtatagumpay dito. Bakit? Dahil iniisip ng iba na sapat na ang talino. Pero sa pagtuturo, hindi lang kaalaman ang puhunan, kundi pasensya at malasakit. May tawag dito sa education, learning style. Ang learning style ay paraan kung paano mas madaling matuto ang isang tao, visual, auditory, o hands-on. Kapag hindi mo inintindi ang estudyante mo, mahihirapan siyang umusad. Ang mga umaasenso sa online coaching, marunong makinig. Ina-adjust nila ang paraan ng pagturo. Binababa ang salita. Pinapadali ang paliwanag. Sabi nga sa Biblia, the heart of the discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. Proverbs chapter 18 verse 15. Ibig sabihin, ang matalinong tao ay patuloy na naghahanap ng kaalaman at handang tumanggap nito. At sabi rin ni Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Kapag kaya mong ipaliwanag ng simple, tunay mong naiintindihan. Sa online coaching, mahalaga ang credibility. May tawag dito, social proof. Ang social proof ay tiwala ng tao base sa reviews, results, at testimonies ng iba. Kapag may pumasa dahil sa'yo, kapag may gumaling dahil sa'yo, sila ang magiging advertisement mo. Hindi kailangan ng fancy studio. Kailangan ng malinaw na boses, maayos na slides, at pusong tumutulong. Kung gusto mong pumasok sa tutorial business, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong magturo kahit paulit-ulit? Handa ba akong mag-update ng kaalaman? Handa ba akong mag-invest sa estudyante ko? Dahil sa pagtuturo, habang umaangat ang iba, umaangat ka rin. At kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Bisitahin mo rin ang profile ko. Nasa link sa bio ang iba pa nating gabay tungkol sa edukasyon, negosyo, at pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Ikasiyam, beauty at wellness services. Sa bawat Pilipinong pagod sa trabaho, sa bawat nanay na kulang sa tulog, sa bawat kabataang stressed sa buhay, may isang hinahanap, alaga at pahinga. Dito pumapasok ang beauty at wellness services. Ang beauty and wellness services ay mga serbisyong tumutulong sa tao na gumanda ang itsura at gumaan ang pakiramdam, tulad ng nail care, lash extension, massage, haircut, facial, at home spa. Noong una, para lang ito sa may kaya. Pero ngayon, naging parte na ito ng self-care culture dahil kahit simpleng tao, kailangan din ng pahinga. May tawag dito sa modern life, burnout. Ang burnout ay matinding pagod sa katawan at isip dahil sa tuloy-tuloy na stress. Habang dumarami ang stress, dumarami ang nangangailangan ng wellness. Kaya tuloy-tuloy ang demand. Pero hindi lahat nagtatagumpay sa ganitong negosyo. Bakit? Dahil kulang sa professionalism. Hindi malinis ang gamit. Hindi maayos ang schedule. Hindi consistent ang serbisyo. May tawag dito sa negosyo, service quality. Ang service quality ay antas ng galing, linis, at care na nararanasan ng customer. Kapag mababa ito, hindi na sila babalik. Ang mga umaasenso sa beauty at wellness, ginagawang ministry ang trabaho, hindi basta serbisyo. May malasakit. Sabi nga sa Biblia, a cheerful heart is good medicine. Proverbs chapter 17 verse 22. Ibig sabihin, ang masayang puso at maalagang trato ay nakagagaling din. At sabi rin ni Oprah Winfrey, caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi luho, kundi pangangalaga sa buhay. Sa beauty business, mahalaga ang trust. Hinahawakan mo ang muka, kamay, at katawan ng tao. Kaya kailangan may respeto. May konsepto dito, client retention. Ang client retention ay kakayahang mapanatili ang customer na bumalik muli. Mas mura ang alagaan ang suki kaysa humanap ng bago. Hindi kailangan ng malaking salon agad. Pwede sa bahay, pwede sa appointment basis. Ang mahalaga, malinis, tapat, at consistent. Kung gusto mong pumasok sa beauty and wellness, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong mag-training at mag-certification? Handa ba akong maglinis at mag-sterilize araw-araw? Handa ba akong alagaan ang bawat kliyente? Dahil sa negosyong ito, ang ganda at ginhawa ng iba ang nagiging biyaya mo rin. Ika-10, affiliate marketing.
Sa panahon ngayon, pwede ka nang kumita kahit wala kang sariling produkto, walang bodega at walang delivery rider. Isang link lang, isang post lang, pwedeng maging negosyo. Ito ang mundo ng affiliate marketing. Ang affiliate marketing ay paraan ng pagkita kung saan nagpo-promote ka ng produkto ng ibang kumpanya at kumikita ka ng komisyon sa bawat benta gamit ang personal mong link. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nag-iimbak, hindi ikaw ang nagpapadala, hindi ikaw ang nag-aasikaso ng returns, ikaw ang nagdadala ng buyer. Noong lumakas ang online shopping sa Pilipinas, lalo na sa Shopee at Lazada, sumabay ang pag-usbong ng affiliate system. Kaya maraming kabataan ang nagsimulang kumita gamit lang ang cellphone. Pero hindi ito magic, maraming sumusubok, kaunti ang nagtatagumpay. Bakit? Dahil puro benta ang iniisip. Post ng link, post ng link, post ng link, walang value, walang paliwanag, walang tiwala. May tawag dito sa digital marketing, spam marketing. Ang spam marketing ay paulit-ulit na pagpo-post ng links nang walang pakinabang sa audience. Kapag ganito ka, binablock ka. Ang mga umaasenso sa affiliate marketing, iba ang diskarte. Nagbibigay muna sila ng tulong, reviews, tutorials, honest feedback, comparison videos. May konsepto dito, content-driven selling. Ang content-driven selling ay pagbebenta gamit ang kapaki-pakinabang na content. Hindi puro ads. Kapag may tiwala ang tao, kusang bibili. Sabi nga sa Biblia, whoever walks in integrity walks securely. Proverbs chapter 10 verse 9. Ibig sabihin, ang tapat ay matatag kahit sa negosyo. At sabi rin ni Gary Vaynerchuk, provide so much value that people feel guilty not buying from you. Kapag sobra ang tulong mo, kusang susuporta ang tao. Sa affiliate marketing, mahalaga ang platform. Pwede sa TikTok, YouTube, Facebook blog. Ang mahalaga may audience ka. May tawag dito, audience building. Ang audience building ay pagbuo ng komunidad na nagtitiwala at nakikinig sa'yo. Kapag may audience ka, may negosyo ka. Hindi kailangan ng million followers. Kailangan ng tunay na koneksyon. Kung gusto mong pumasok sa affiliate marketing, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong magbigay muna bago kumita? Handa ba akong maging tapat kahit mas mababa ang komisyon? Handa ba akong maghintay ng bunga? Dahil sa affiliate marketing, ang tiwala ang tunay na puhunan. Ika-11, photography/videography starter. Sa isang click ng camera, pwedeng ma-freeze ang isang alaala. Sa isang video clip, pwedeng maikwento ang isang buong buhay. Ganito nagsisimula ang maraming Pilipino sa photography at videography starter business. Ang photography at videography ay pagkuha ng litrato at video para sa events, negosyo, content creators at personal projects, kasal, birthday, produkto, promos at social media. Nung dati, kailangan ng mamahaling DSLR at malaking studio. Pero ngayon, kahit cellphone na may magandang camera, pwede nang magsimula dahil nag-evolve na ang teknolohiya. May tawag dito sa tech world, computational photography. Ang computational photography ay paggamit ng software at AI para pagandahin ang larawan kahit maliit ang camera. Kaya kahit baguhan, may chance. Pero hindi lahat nagtatagumpay. Bakit? Dahil iniisip ng iba na sapat na ang magandang camera. Hindi. Sa larangang ito, mas mahalaga ang mata kaysa sa gamit. Komposisyon, ilaw, timing, kwento. May tawag dito sa art, visual storytelling. Ang visual storytelling ay pagkukwento gamit ang larawan at video, hindi salita. Kapag walang kwento ang kuha mo, madaling makalimutan. Ang mga umaasenso sa photography at videography patuloy na nag-aral, nanood ng tutorials, nag-practice araw-araw, humihingi ng feedback, hindi sila natatakot mapuna. Ginagamit nila ito para gumaling. Sabi nga sa Biblia, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ibig sabihin, gawin mo ang trabaho mo ng buong galing. At sabi rin ni Ansel Adams, isang sikat na photographer, you don't take a photograph, you make it. Ang magandang kuha ay pinaghihirapan. Sa negosyo ng kamera, mahalaga ang portfolio. May tawag dito, proof of skill. Ang proof of skill ay koleksyon ng best works mo na nagpapakita ng kakayahan mo. Ito ang ipapakita mo sa kliyente. Hindi kailangan ng perfect na simula. Kailangan ng tapang magsimula. Pwede sa small events, barkada shoots, produkto ng kaibigan, free practice projects, unti-unti magiging professional. Kung gusto mong pumasok sa photography at videography, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong mag-practice kahit walang bayad? Handa ba akong mag-aral ng editing? Handa ba akong magdala ng gamit kahit pagod? Dahil sa larangang ito,
ang talento na sinamahan ng sipag ay nagiging kabuhayan. Ika-12, buy and sell pre-loved items. Sa isang kahon ng lumang gamit, may kwento ng nakaraan, may bakas ng alaala, at minsan may nakatagong kita. Ganito nagsisimula ang maraming Pilipino sa buy and sell ng pre-loved items. Ang buy and sell ay pagbili ng second-hand o pre-owned na gamit, damit, bag, sapatos, gadgets, libro, appliances, at ibinebenta muli sa mas mataas na presyo pagkatapos linisin, ayusin, at ipresent ng maayos. Noong una, ang bentahan ng second-hand ay nasa palengke at tianggi lang. Ngayon, nasa Facebook Marketplace, Shopee at TikTok na. Lumawak ang merkado. May tawag dito sa modern economy, circular economy. Ang circular economy ay sistema kung saan paulit-ulit ginagamit ang produkto para mabawasan ang basura at masulit ang resources. Kaya ang buy and sell ay hindi lang negosyo, tulong din sa kalikasan. Pero hindi lahat kumikita rito. Bakit? Dahil kulang sa pagiging mapanuri. May nabibiling, sira pala, fake pala, overpriced pala, mahirap ibenta at nauuwi sa tambak. May tawag dito sa negosyo, bad sourcing. Ang bad sourcing ay maling pagpili ng produkto mula sa supplier or seller. Kapag mali ang bili mo, talo ka agad. Ang mga umaasenso sa buy and sell, maingat sa pagpili. Marunong mag-check ng authenticity, condition, market price, demand. Hindi sila nahuhulog sa mura lang, hinahanap nila ang mabenta. Sabi nga sa Biblia, the plans of the diligent lead surely to abundance. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang maingat at masipag ay umaani ng tagumpay. At sabi rin ni Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. Ang mahalaga ay hindi presyo, kundi halaga. Sa buy and sell, mahalaga ang presentation, malinis na picture, tapat na description, maayos na packaging. May konsepto dito, perceived value. Ang perceived value ay kung gaano ka-valuable ang tingin ng buyer sa produkto base sa itsura at presentation. Kapag maganda ang presentation, mas mataas ang presyong kaya mong ibenta. Hindi kailangan ng malaking puhunan. Minsan, gamit mo na sa bahay ang simula, lumang phone, extra bag, old books, unti-unti nagiging inventory. Kung gusto mong pumasok sa buy and sell, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong mag-research bago bumili? Handa ba akong maging tapat sa kondisyon ng item? Handa ba akong maghintay ng tamang buyer? Dahil sa buy and sell, ang talino sa pagpili ang tunay na puhunan. Ika-13, online course/ebook seller. Sa isang ideya, isang karanasan, isang natutunan sa buhay, pwedeng mabuo ang isang produkto na hindi nauubos. Ganito nagsisimula ang maraming Pilipino sa online course at ebook selling. Ang online course ay serye ng videos, modules, o lessons na nagtuturo ng isang skill o kaalaman. Ang ebook naman ay digital na libro na binabasa sa cellphone, tablet, o computer. Ibig sabihin, isang beses mo lang gagawin, pwede mo nang ibenta ng paulit-ulit. May tawag dito sa negosyo, digital product. Ang digital product ay produktong nasa electronic form at hindi nauubos kahit ilang beses bilhin. Kaya mababa ang gastos, mataas ang potensyal. Noong una, ang kaalaman ay nasa classrooms at seminars lang. Ngayon, nasa cloud na. Ang cloud ay online storage kung saan iniimbak ang files at videos. Kahit nasa probinsya ka, pwede ka nang magturo sa buong mundo, pero hindi lahat kumikita rito. Bakit? Dahil maraming gumagawa ng course na walang laman. Mahaba ang video, pero walang saysay. Makapal ang ebook, pero puro paulit-ulit. May tawag dito, low value content. Ang low value content ay material na mahaba, pero kulang sa praktikal na tulong. Kapag ganito, hindi na babalik ang buyer. Ang mga umaasenso sa digital products una munang tumutulong bago nagbebenta. Nagbibigay ng free tips, nagpo-post ng sample lessons, nagpapakita ng results. Doon, nabubuo ang tiwala. Sabi nga sa Biblia, freely you have received, freely give. Matthew chapter 10 verse 8. Ibig sabihin, magbahagi muna bago maghangad ng kapalit. At sabi rin ni Brian Tracy, learn, apply, repeat. Ang kaalaman na ginagamit ay nagiging kayamanan. Sa online course business, mahalaga ang structure. May tawag dito, learning framework. Ang learning framework ay maayos na pagkakasunod-sunod ng lessons para madaling maintindihan. Kapag magulo ang course mo, malilito ang estudyante. Kapag malinaw, tatagal ang impact. Hindi kailangan ng perfect na English, hindi kailangan ng studio agad, kailangan ng malinaw na isip at pusong tumutulong.
Kung gusto mong pumasok sa online course at ebook selling, tanungin mo ang sarili mo. May sapat ba akong experience para magturo? Handa ba akong ayusin ang content ko? Handa ba akong tumanggap ng feedback? Dahil sa negosyo ng kaalaman, habang tumutulong ka sa iba, ikaw rin ay umaangat. Ika-14, laundry pick-up at delivery, small scale. Sa bawat pamilyang Pilipino, may isang gawaing paulit-ulit at nakakapagod ang maglaba, babad, kusot, banlaw, sampay, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Kaya hindi nakakapagtaka na dumami ang umaasa sa laundry pick-up and delivery service. Ang laundry pick-up and delivery ay serbisyong kumukuha ng maruming damit sa bahay ng customer, ipinapalaba sa partner shop o sariling makina, at ibinabalik na malinis at tuyo. Hindi mo kailangan agad ng sariling laundry shop. Pwede kang makipag-partner sa existing laundry. Ikaw ang logistics, ikaw ang customer service, ikaw ang nag-uugnay. May tawag dito sa negosyo, service outsourcing. Ang service outsourcing ay pagkuha ng serbisyo ng ibang negosyo para makapag-offer ka ng sariling serbisyo. Kaya maliit ang puhunan pero tuloy-tuloy ang kita. Noong naging busy ang buhay ng maraming Pilipino, trabaho, commute, online classes, lalo itong naging in-demand pero hindi lahat nagtatagumpay. Bakit? Dahil kulang sa sistema. Nalilito ang orders, naghahalo ang damit, nade-delay ang delivery. May tawag dito, operational breakdown. Ang operational breakdown ay pagkasira ng proseso dahil sa kakulangan sa sistema. Kapag nagkaganito, nawawala ang tiwala. Ang mga umaasenso sa laundry service maayos sa detalye. May label, may resibo, may tracking, may konsepto dito, process management. Ang process management ay pag-ayos ng bawat hakbang ng serbisyo para maging smooth at consistent. Sabi nga sa Biblia, let all things be done decently and in order. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Ibig sabihin, ang maayos na sistema ay may biyaya. At sabi rin ni Peter Drucker, efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things. Hindi sapat ang sipag, kailangan tama ang proseso. Sa laundry business, mahalaga ang tiwala. Damit ang hawak mo, personal na gamit. Kapag nawala, nasira o nagkamali, malaking problema. Kaya kailangan tapat at responsable. Hindi kailangan ng malaking sasakyan agad. Pwede sa motor, pwede sa bisikleta. Ang mahalaga, maaasahan. Kung gusto mong pumasok sa laundry pick-up and delivery, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong maging organisado? Handa ba akong gumalaw kahit umuulan? Handa ba akong panindigan ang tiwala ng customer? Dahil sa negosyong ito, ang pagiging maayos at tapat ang tunay na puhunan. Ika-15, plant/pet/hobby business. Minsan, ang simpleng hilig lang, pag-aalaga ng halaman, pagmamahal sa alaga, o paggawa ng crafts ay pwedeng maging kabuhayan. Ganito nagsisimula ang maraming Pilipino sa plant, pet, at hobby business. Ang plant business ay pagbebenta ng ornamental plants, succulents, herbs, at gardening supplies. Ang pet business ay pagbebenta ng pagkain, accessories, grooming services, o breeding. Ang hobby business naman ay paggawa at pagbebenta ng art, candles, crochet, toys, collectibles, at handmade items. Ibig sabihin, ang ginagawa mo sa free time ay pwedeng maging kita. Noong panahon ng lockdown, maraming natutong mag-alaga ng halaman at alaga. Naging stress reliever, naging negosyo. May tawag dito sa psychology, passion economy. Ang passion economy ay sistema kung saan kumikita ang tao gamit ang hilig at talento niya. Kaya mas masarap magtrabaho dahil mahal mo ang ginagawa mo. Pero hindi lahat nagtatagumpay. Bakit? Dahil sobra ang emosyon, ayaw magtaas ng presyo, ayaw tumanggi sa libre, ayaw magbitaw ng lugi. May tawag dito, emotional pricing. Ang emotional pricing ay pagpepresyo base sa awa o damdamin, hindi sa tamang halaga. Kapag ganito, napapagod ka pero walang kita. Ang mga umaasenso sa hobby business, marunong mag-balance. May puso, may utak. Alam nila ang halaga ng oras at effort nila. Sabi nga sa Biblia, each of you should use whatever gift you have received to serve others. 1 Peter chapter 4 verse 10. Ibig sabihin, ang talento mo ay biyaya na dapat gamitin ng tama. At sabi rin ni Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, gumagaling ka. Sa plant at pet business, mahalaga ang responsibilidad. Buhay ang hawak mo. May konsepto dito, ethical business. Ang ethical business ay pagnenegosyo na inuuna ang kapakanan ng hayop
halaman at customer. Kapag tapat ka, tatagal ka. Hindi kailangan ng malaking pwesto. Pwede sa bahay, pwede online. Ang mahalaga, malinis ang intensyon at malinaw ang direksyon. Kung gusto mong gawing negosyo ang hilig mo, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong tratuhin ito bilang trabaho, hindi lang libangan? Handa ba akong matuto sa negosyo side? Handa ba akong mag-grow kasama ng passion ko? Dahil kapag pinagsama mo ang puso at disiplina, ang hilig mo ay nagiging pamana sa pamilya mo. Kung mapapansin mo, lahat ng malalaking negosyo ngayon nagsimula sa maliit. Cellphone, isang ideya, isang lakas ng loob. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang maging seryoso sa pangarap mo. I-like mo ang video na to kung may kahit isang negosyo dito na susubukan mo. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na tutulong sa'yo magnegosyo ng tama para sa sarili mo at sa pamilya mo. Tandaan mo, ang maliit na simula ngayon ay malaking pagbabago bukas. At ang pamilyang may sariling pagkakakitaan ay pamilyang may mas malinaw na kinabukasan. Kita-kits sa susunod na video.